Umakyat ang ranggo ng Pilipinas sa listahan ng Forbes magazine ng mga bansa kung saan pinakamainam daw magnegosyo. Pero ano-ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang para matiyak na patok ang inyong negosyo? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungco. Dano? Jessica, it's more fun in the Philippines daw, pero ayon sa isang business magazine, hindi na lang daw ito pang turismo, pang negosyo na rin. Umakyat kasi tayo ng 8 ranggo sa 2014 Forbes magazine list of best countries to do business in, sa ranggong number 82 kumpara sa dati nating ranggo na number 90 noong 2013. Ngayong araw na ito, bibigyan kita ng 1 milyong pisong tumataginting. Kunwari lang naman, pero pagpalagay na nating totoo. Pero ang kondisyon, puhunan ito sa sariling negosyo. Anong magiging negosyo mo? Tindahan po. Number 1 po sa tindahan. Shoes. Sa shoes? Sa shoes, oh. Bakit? Kasi mahilig ako sa mga branded na sapatos. Food and beverage, a basic need. Lahat kumakain, lahat umiinom. Lahat ng nakausap ko, empleyado. Pero minsang pinangarap maging sarili nilang amo. May pera na po kami noon na pang negosyo. Kaya nga lang po, yun po dumating yung problema na ganun. Walang puhunan. Hirap siguro kayong matupad ang pangarap na negosyo, pero kung susundin ang Forbes magazine, baka mag-iba ang tadhana nyo. Mula kasi sa ika-70 pwesto noong 2013, pang ika-82 na tayo sa 2014 Forbes list of best countries for business. Ibig sabihin, it's more fun to do business in the Philippines. Ayon sa Forbes, nasa lag ng bansa mga problematikong pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya, lalo't bukod sa hindi tayo nakasandig sa exports at international securities, malaking ambag ang mga OFW remittance at lumalaking BPO industry. Pinaigting din daw ng ating gobyerno ang pamamahala ng pangongolekta ng buwis at paggastos nito. Gayunman, ayon sa Forbes, kailangan pang ayusin ng gobyerno ang sistema ng hustisya, infrastruktura, regulasyon at pagnenegosyo. Para sa isang business expert, malaking bagay ang anti-corruption drive ng gobyerno. Lahat ng negosyante, yun yung number 1 din na kung gusto nilang masolusyonan. So, dati kasi ang style nila, wala nang pag-asa sa Philippines. Kasi nga, magninegosyo ka dyan, yung taxes mo, saan pupunta lang. But because nagkakaroon na nga ng solusyon sa mga corrupt, they think, hindi, may pag-asa na sa Philippines now. Tingin ng mga eksperto, naging malaking ambag din daw ng mga OFW, di lang ang kanilang pinadadalang yaman, kundi ang yaman din ng mga bagong ideya pagdating sa negosyo. They try to reorient themselves here in the Philippines when they go back on how to put up their own businesses. And then when they go abroad again, they try to look for something new for their side so that they could at least bring it here in the Philippines. Ang resulta kung ano-anong mga bagong negosyo na hango man sa ibang bansa, inangkop sa ating panlasa. Noong nakaraang taon nga, patok na negosyo ang lahat ng klaseng instant, mula food carts hanggang online shopping. At kung gustong magnegosyo, numero 1 magiging patok daw ang pagkain, pero dapat may twist. Kasi 'di ba, parang since saturated na ang Philippines ngayon ng iba't ibang klaseng foreigners, parang they want to see something na may para meron siyang touch of a foreign, pero with twist of a Filipino. Bagay na napansin ni JC Duarte, kaya siya nagbuka sa kanto ng Quezon Avenue at EDSA ng maliit na ihawan, pero imbis na fishball, bopis ang specialty. Alam kasi ng tao kung ano to eh. Tama no, lahat kumakain. Oo. Kumakain nila, masarap daw eh. Dating LPG delivery boy si JC, arawang kita hanggang 100 lang. Pero sa isang mahinang araw sa ihawan niya, nakaka-200 piso siya. Pero payo ng ating eksperto, ang focus di lang dapat sa puhunan. Mag-research sa kung anong wala at hinahanap ng iyong target market at yon ang ibigay mo. At huwag umasa nakikita ka o mababawi ang puhunan agad-agad. Pero mag-isip na kung magtatatlong taon na ang negosyo mo, break even ka pa rin. It's about time for you to reassess yourself. Baka hindi ka talaga sa negosyong yan. Pag break even At Jessica, additional tips sa atin ng ating nakausap na eksperto sa usapin ng puhunan. Bago kayo magsimula ng negosyo, bukod sa pag-secure ng puhunan, kailangan din kalkulado ninyo yung inyong operating expenses sa loob ng 1 buwan. At kailangan meron kayong at least 6 months worth nitong operating expenses na ito na pwedeng paikutin para maging financially stable ang inyong sisimulang negosyo. Jessica? Tamang-tama yan, bagong taon. Ngayon, nag-iisip-isip ang mga tao kung paano ba madadagdagan ang kanilang kita at para mas gaganda ang kanilang estado from here on, di ba? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungco.